Jessa, POV. Tay, saan niyo po ba talaga dinala si Alexus? Nag-aalala kong tanong habang nag-aalmusal kami. Nang magising kasi ako ay hindi ko na makita ito. Nasa labas naman ang sasakyan nito. Ini-unblock ko na ang number niya para i-text ito ngunit hindi naman nagre-reply. Nakailang tawag na rin ako pero panay lang ang ring. Huwag kang mag-alala, nagpapahinga lang yung boyfriend mo kaya huwag mong kulitin. Relax sa sagot ni tatay. Kita kasi niya ang panay tawag ko sa number ni Alexus. Kaninang madaling araw lang pinagtatabuyan mo yung tao. Tapos ngayon kung makapag-alala ka, talo mo pang ina niya. Saad ni inay. Baka po kasi kung anong ginawa ni Itay sa kanya. Nag-aalala kong sambit. Ano naman sa palagay mo ang gagawin ko sa taong yun? Maktol ni Itay. Mali ko ho sa inyo. Baka pinagsuot nyo ng tibak? Naiyak kong sagot. Sabay-sabay na bumunghalit ng tawa ang tatlo dahil sa sinabi ko. Lalo na si Glenda. Nandun, sa likod ng bahay, pinakyat ni tatay sa puno ng nyog na nakatibak. Tumatawang sabi nito. Bigla ko tuloy na ibuga ang kape na iniinom ko. Nanlalaki ang aking mga mata dahil sa sinabi ni Glenda at napatingin ako kay Itay. Natawa ng tawa ngayon. Mabilis akong tumayo at tumakbo sa likod ng bahay. Kinakabahan ako nagtatakbo sa nyugan at hinanap si Alexus. Alexus! Bumaba ka na dyan! Panay ang sigaw ko habang hinahanap siya. Ngunit napakatahimik at parang wala namang tao doon. Bumalik ako sa loob ng bahay at nakita ko nagtatawanan pa rin ng tatlo. Naniwala naman si ate, humahagalpak na sabi ni Glenda nang makita ako. Nagpapaniwala ka dyan sa kapatid mo, alam mo namang baliw yan, natatawang sabi ni inay. Patabog akong bumalik sa upuan, naiiyak na talaga ako sa sobrang pagkapikon at sobrang pag-aalala. Hindi ko na tuloy mapigilang maiyak. Humanda talaga kayo sa akin kapag may ginawa kayong masama kay Alexus. Umiiyak kong sabi habang pinupunasan ng mga mata ko. Tinawanan lang ako lalo ng mga kasama ko. Alam kasi nilang mababa ang luha ko, kaya ako palagi ang pinagtitripa ng mga to. Pagod na pagod pa naman yun sa trabaho tapos pa ako ano-anong pinapagawa niyo sa kanya. Patuloy ako sa pagpahid na aking mata. Huwag ka nga mag-alala, nagpapahinga lang yung boyfriend mo ngayon. Di guys, sabi may sobrang pagod sa trabaho, kaya pinag-beauty rest ko na muna. Nakangiting sabi ni Itay. Ngiti pa lang ni Itay ay parang ang hirap ng pagkatiwalaan. Pex man! Anito pa at nag-cross ng daliri sa tapat ng kanyang dibdib. Hindi ako naniniwalang wala siyang gagawin kay Alexus. Ganun na rin ang mga kabarangay kong lalaki. 5 taon din nilang hinintay ang pagkakataong ito. Imposibleng palagpasin nila ang pagkakataong makaganti kay Alexus. Ito naman kasing si Alexus, sinasadya pa talaga na asarin ng aking ama. Dahil kung tutuusin ay madali lang para dito na magbigay at magpadala. Sa barangay namin ng taong pwedeng magreseta ng Viagra kung gugustuhin niya. Ngunit mas pinili talaga ni Alexis na wag yung gawin dahil enjoy na enjoy itong panoorin ng itsura ni Itay. Dahil sa tuwing magkikita sila kapag dumadalo kami kina Moira ay samba ko ng pagmumukha ni Itay at irap na irap sa kanya. Oo nga't masama ang loob ko kay Alexus. Mahal ko pa rin siya kaya hindi talaga mawala ang pag-aalala ko para dito. Alam na alam ko kung paano magbiro ang mga kalalakihan dito sa amin. May pagka-harsh. Siguraduhin niyo lang na hindi niyo gagawin sa kanya yung ginawa niyo noon kay Douglas. Saad ko, tumawa naman si Itay ng ubod ng lakas. Aba si Moira naman ang may pakananong kay Douglas Ibahin mo ko kay Moira. Iba ang style ko sa kanya. Malawak ang ngiti ni Itay kaya mas lalo kong naghihinala. Mas kabugera si Itay. Bungis-ngis ni Glenda na mas lalong kinasimangot ko. Binato ko ng matalim na tingin si Glenda. Balang araw kapag nag-uwi ka ng boyfriend dito sa bahay, sisiguraduhin kong hindi niya makakalimutan ng barangay natin. Banta ko dito at saka sila tinalikuran. Kailangan ko talagang makita si Alexis bago pa may gawing kalokohan si Itay sa kanya. Tumayo ako at lumabas ng bahay. Siguradong marami nang nakatambay ngayon sa terrace. Magtatanong-tanong na lang ako sa kanila, total marami namang marites sa mga to. Sa aking pagkadismaya ay mga tanod lang at mga konselang nandito ngayon. Bakit pong wala mga tambay at mga marites dito ngayon? Taka kong tanong kay Mang Kanor. Isa sa mga tanod na umagang-umaga ay hinahaplos ang kanyang manok na panabong. Nasa bayan na.
Sinukmani Festival Dinala nila yung sinukmani na ambag ng barangay natin sa festival. Nakita niyo po ba si Doc Alexus? Tanong ko dito. Nagre-ready sa... Wala, namamahinga. Putol ni Mang Ador. Barangay konsehal. Ano bang namamahinga? Si tatay kasi yun din ang sabi kanina. Huwag ka mag-alala, Jessa. Alagang-alaga namin si Doc Bayagra. Pamper na pamper. Nakangiting sambit ni Mang Ador. Laglag ang aking balikat dahil mukhang wala talaga silang balak na sabihin sa akin kung nasaan si Alexus. Papasok na sana ako ng bahay nang makita ko may malaki at magarang sasakyan na pumarada sa tapat ng bahay namin. Sasakyan ito ni na Moira. Anong ginagawa nila dito? Isa-isa silang nagsibabaan. Nakita ko kaagad si Douglas nang bumaba ng sasakyan at pinugbuksan ng mga nasa likod. Kasama nila ni Moira ang mga cute na anak nila. Nay! Sina Moira po nandito! Malakas kong sigaw. Mabilis na nagsipagtakbuhan palabas sina Itay at Inay. Si Glenda naman ay tumitili at dire-diretsong tumakbo palapit sa mga bata at agad na binuhat si Isabella, ang anak na babae ni Moira, saka inakay ang panganay na si Connor. Sumama naman agad ang mga bata sa kanya dahil gustong-gusto siya ng mga to. Isa-isang pinag-bless ang mga bata kina Inay at Itay na pinupog naman nila ng halik. Ang cute naman kasi ng mga ito, ang lulusog at ang gaganda ng kutis. Tulog naman ang bunsong si Kurt na buhat-buhat ni Douglas. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko kagad kay Moira. Pinapunta kami ni Alexus, alas 9 pa lang ng umaga tumatawag na. Bakit? Bakit hindi mo alam? Ikaw tong girlfriend. Ano yun siya lang atin ng pamamanhikan? Ano? Sabi niya mamamanhikan daw siya. Bukas darating si mommy at daddy para mamanhikan. May dinala lang kasi si Douglas kaya nauna kami. Anong pamamanhikan ang sinasabi niyo? Naguguluhang tanong ko dito. Lumingon ako kay Itay, mukhang hindi naman ito nagulat. Pumayag kayong magpakasal kami? Tanong ko. Hindi ka sure, ani Itay. Bakit sabi ni Moira? Depende kung magagawa niyang kasunduan namin, ani Itay. Ano pong kasunduan? Taka kong tanong. Malalaman mo mamaya. Ano nga po yun? Baka pinilit niyang gumawa ng kung anong kalokohan? Pangungulit ko sa kanya. Bakit naman ako mamimilit? Siya itong nanunuyo. Lahat ng gagawin niya, kagustuhan niya. Saka may pagpipilian naman siya. Salaysay ni Itay. Basta ang sabi niya may isang salita daw siya. Anito pa at nagkibit balikat. Iniwan ako nito at nakipagkulitan na lang sa mga anak ni Moira na nagsisapagtakbuhan sa terrace. Hinila ko si Moira sa sulok para magkasarilinan kami. Alam mo ba kung anong ginawa ni Itay kay Alexus? Tanong ko kaagad sa kanya, nakibit balikat to. Hindi, palagi mo ba sasabihin niya sa akin? Natatawang ani to. Mukhang okay naman si Alexus kasi siya pa nga itong tumawag kay Douglas eh. Kanina lang magkausap sila. Tinatanong kung nasan na kami. Nakailang text at tawag na ako sa kanya pero hindi niya sinasagot. Nag-aalala kong sabi. Hayaan mo na yun. Mukhang okay naman siya nung marinig ko ang boses niya. Ani Moira. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi ni Moira. Nagtataka pa rin ako kung bakit hindi niya sinasagot ang mga text at tawag ko. Akala ko ba hindi kanya madaling masusuyo? Sarkastikong tanong ni Moira na may halong panunukso. Lumabi ako at umiba ng tingin. Pinagtawanan ako ni Moira sa naging reaksyon ko. Maghapon nang lumipas ay wala pa rin akong naririnig mula kay Alexus. Nagsawa na rin ako magtanong dahil wala naman ako nakukuhang matinong sagot. Maging si Inay kasi ay wala ring alam. Alas 5 pa lang ay pinaghahanda na kami ni Inay para daw magtungo sa bayan. Hindi pa kasi tapos ang festival. Pupunta daw kami doon. Pagbaba ko ay nakita ko naghihintay ang mag-asawang Douglas at Moira. Sasama kayo? Tanong ko kaagad sa mga to. Si Douglas lang, magpapaiwan ako. Hindi ko pwedeng iwan ng mga bata sa gabi. Tugon ni Moira. Ipinaayos ni Moira ang dati nitong bahay na ngayon ay napakalaki na rin. Para tuwing dadalaw sila ay doon sila mamamalagi ng kanyang pamilya. May mga kasamang yaya din sina Moira tuwing umuwi ng probinsya. Dahil prominenteng pamilya ang mga Salvador, ay hindi pwedeng walang kasamang mga bodyguards ang mga ito tuwing kasamang mga bata. Yun ang utos ni Don Arturo. Sumakay kami sa sakyan ni Douglas.
Hindi na nito pinasama ang driver nila at ito na rin ang nag-drive papuntang bayan. Medyo madilim na pero hanggang ngayon ay wala pa rin ako naririnig mula kay Alexus. Sinubukan kong tawagan muli ang number niya, ngunit nagre-ring lang ito. Ilang sandali pa'y may na-receive akong text message. Biglang lumukso ang aking pusong na makitang text message ni Alexus. From my love. I love you, Jessa. Huwag ka na sanang magalit. Ipapaliwanag ko lahat mamaya. Lahat gagawin ko para patunayan sa lahat na mahal kita. Don't worry, okay lang ako. Aayusin ko lang ang atraso ko sa tatay mo. Gabi na, matulog ka na. Huwag ka nang lumabas ng bahay, okay? I love you. Agad ko siyang tinawagan ngunit hindi naman niya ito sinagot. Ano ba naman kasi nangyayari sa kanya? Tara na ate, boses ni Glenda kaya naputo lang iniisip ko. Hindi ko na namalayang huminto na pala ang sasakyan at nasa kabayanan na kami ng Rosario. Nang bumaba kami ay natanaw ko ang plaza. Maraming tao at hindi na ako nagtataka. Festival ngayon at maraming ganap dito. Nasa hindi kalayuan ng peryahan dahil natatanaw ko ang Ferris wheel sa malayo. Puno ng tao ang night market at napakarami din nagtitinda sa sidewalk. Kita kong excitement sa mukha ni Glenda habang hila-hila niya ako. Kasabay namin si Inay. Nasa likod naman namin si Itay at Douglas na magkausap. Sumunod na lang ako kung saan ako dalhin ni Glenda. Huminto kami sa gitna ng plaza kung saan nakatayo ang tablado. Mukhang merong programa dahil napakarami ng taong nag-aabang. Saan ba talaga tayo pupunta? Taka kong tanong kay Glenda. Hindi ba gusto mo makita si Kuya Alexus? Oo, kunot noo kong tugon. Nandito siya. Excited na saad ni Glenda. Nandito siya? Kung bakit ganun pinapatulog niya na ako? At ayaw niya akong palabasin ng bahay. Bakit hindi niya na lang ako sinama? Mamaya, lalabas na rin siya. Kasali kasi siya dyan. Siya ang representative ng barangay natin. Ani Glenda sabay turo sa entablado. Kunot noo kong tinapunan ng tingin ang stage na puno ng dekorasyon. Nanlaki ang aking mga mata nang mabasang malalaking letra na nakapaskil sa stage. Miss Gay Rosario, Batangas? Samantala, nang umakyat na si Jessa sa silid nito kagabi ay sinama naman ni Mang Carding sa Alexus sa bahay. Nina Moira at Douglas upang doon patulugin. Sinabing babalikan siya nito kinabukasan. 8:00 pa lang na umaga ay gising na si Alexus. Nakaligo at nakapagbihis na rin siya. Nagulat pa siya na makita si Mang Carding sa salas at nagkakape. Magandang umaga po. Magalang niyang bati dito. Binati naman siya ng kapitan. Tumayo ito at naglakad papuntang kusina. Sinundan ito ni Alexus. Pagpasok ni Alexus ay may mga pagkain sa lamesa. Mag-almusal ka na. Anang kapitan na nakaupo na sa may dining table habang patuloy ang pag-inom ng kape. Lihim naman na napapaisip si Alexus. Pakaramdam niya ay para siyang bibitayin. Bubusugin na muna bago tigukin. Ganun pa man, ay nagpasalamat pa rin siya dito at nagsimula na rin sumandok ng kakainin. Kain po tayo, alok niya kay Mang Carding. Tumanggi naman ang matanda. Tinikman ni Alexus ang kape at nasarapan siya. Tamang-tama lang ang pagkakatimpla. Hindi ako kagaya mong walang isang salita. Kapag sinabi kong magtitibak ka, magtitibak ka. Biglang ibuga ni Alexus ang iniinom na kape dahil sa pabigla-biglang pagsasalita ng kaharap. Agad niyang hinagilap ang table napkin at pinunasan ng bibig. Alam kong anak mayaman ka, pero marunong ka bagang umakyat sa puno ng nyog? Tanong ni Cap. Tumango agad si Alexus kahit bahagya pang nauubo dahil hindi pa rin siya nakakabawi sa pagkakasamid. Marunong ho, sagot ni Alexus. Hindi siya nagsisinungaling dahil inaakyat naman talaga nila ng kanyang kapatid na si Douglas. Ang mga puno sa kanilang farm kapag umuwi sila sa Laguna. Mabuti, sige panguha mo ko ng buko. Paborito yun ni Jessa, ani Mang Carding. Sige ho, walang alinlangang sagot ni Alexus. Para kay Jessa, kahit ilang buko pa. Kaya mas lalo siyang ginanahang sumubo. Nang nakatibak, muli naibuga na naman ni Alexus ang laman ng bibig dahil sa narinig. Narinig niyang malakas sa pagtawa ni Mang Carding. Sabi ko naman sa'yo, may isang salita ako. Kapag nasabi ko na, hindi ko na babawiin pa. Hindi kagaya ng Viagra mo. Paasa, anito matapos tumawa ng tumawa. Pero may kausap na ho akong doktor na pupunta dito bukas para magreseta ng libreng Viagra, ani Alexus habang pinupunasan pa rin ang bibig. Ay, kahit pa. Ang nasabi na.
Napahilot na lang sa batok si Alexus. Hindi maintindihan kung ano nga bang sitwasyon ang pinasok niya. Kapag po ba nagawa ko yan, payag na kayong maging kami ni Jessa? Tanong ni Alexus. Bukod sa pagiging doktor ay businessman din siya, kaya hindi pwedeng hindi siya papayag na walang mapapala kung sakaling pumayag siya sa kahihiyang sasapitin. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Mang Carding na makitang palaban ang lalaking kaharap at parang minamanilang ng batang doktor ang hamon niya. Kapag nagawa mo, payag na ako maging kayo ng anak ko. Nakangiting anang matanda. Lumuwang naman ang mga ngiti ni Alexus at mas ginanahan pang kumain. Kung gusto mo, kahit nga pakasalan mo pa, anang kapitan. Naging marahan ang panguya ni Alexus dahil sa narinig at tumingin sa kaharap. Tinitingnan kung seryoso ito sa sinabi. Hindi mo na rin kailangang magtibak at umakyat sa puno ng nyug. Nangingiting ani ni Mang Carding dahil kita niyang kasabikan sa mukha ni Alexus. Sa isang kondisyon. Patuloy ng matanda at sinalubong ng tingin ng doktor. Sa puntong yun ay huminto sa panguya si Alexus. Kahit anong hamon ay kakayanin niya, makatuluyan lang si Jessa. Ngayon pa ba siya susuko? Mukhang papayag ng ama nito. Sumali ka mamayang gabi sa Miss Gay. Muli ay naibuga na naman ni Alexus ang laman ng kanyang bibig. Jessa, POV. Nanlalaki ang aking mga mata nang muling binasang nakasulat sa stage. Miss Gay talaga ang nakasulat doon. Nilingon ko si Glenda na ngayon ay excited na nakaabang sa stage. Sunod kong nilingon si tatay na nagpipigil ng tawa at pasulyap-sulyap pa sa akin. Nahagip din ang aking mga mata ni Douglas. Bagsak ang panga nito habang naminilog ang mga mata. Tay, sabihin nyo, nagbibiro lang areng si Glenda, diga? Tanong ko at umaasang tama ako. Huwag kang mag-alala, gusto rin naman ni Alexus. Anong gusto? Napilitan lang yan. Asik ko. Dali-dali akong lumakad papalapit ng stage para puntahan at hanapin si Alexus. Upang hilahin ito para wag niya nang ituloy ang pagsali. Ngunit hindi pa ako masyadong nakakalayo sa pwesto ni na Itay ay nagsalita ng host para simulan ng programa. Napahinto na lang ako sa aking pwesto na magsimulang tawagin at magpakilala ng mga kalahok. Sa likod ng aking isipan ay umaasa kong hindi lalabas sa entablado si Alexus. Malalaki ang talsik ng balakang ng mga baklang unang tinawag habang suot ang kanilang pangbabaeng casual dress. Mapangakit ang kanilang mga kilos na parang mga totoong babae. Abot langit ang aking kaba habang hinihintay na tawagin ang barangay Santa Maria. Nang tinawag na ang barangay namin, halos hindi ako makahinga habang naghihiyawan naman ang mga tao. Walang magkasyang sandals kaya pinag-sneakers na lang siya. Bulong ni Glenda na nakalapit na pala sa akin. Kasama rin ito si inay na lumapit sa pwesto ko. Bakit siya sumali dyan? Takang tanong ko. Pinapili kasi siya ni Itay. Aakyat sa nyug na nakatiba at hahayaan na kayong mag-usap. Or sasali siya dyan at bukas din ay pwede na silang mamanhikan para pag-usapan ang inyong kasal. Ano? Hindi ako makapaniwala sa narinig. Pwede naman niyang piliin na umakyat sa puno ng nyug. Tutal sa kasalan din naman ang punta noon balang araw kaso mukhang hindi na makapaghintay si Kuya Alexus na maikasal sa'yo. Malawak ang ngiti ni Glenda habang nagkukwento. Tumigil ito sa pagsasalita nang lumabas ang kandidata ng aming barangay. Natutup ko ang aking bibig ng isang matangkad na nilalang. Ang lumabas na may mahaba at kulot na buhok, naka-spaghetti strap at miniskirt to. Ang lalaki na mga masas at walang kalambot-lambot ang katawan. Nakawig at makapalang makeup. Good evening ladies and gentlemen. My name is Dorothy Ramos, ang hiyas ng barangay Santa Maria. Naniniwala po ako sa kasabihang, hindi man ako kasing kinang ng bituin, pero shine bright like a diamond pa rin. Si Donatello yon, kaklas at kababata ako. Napahawak ako sa dibdib at nakahinga ako ng maluwag nang makitang hindi si Alexis ang nasa entablado. Nilingon ko ang pwesto ni na Itay at kitang-kita ko na pinagtatawanan ako ng mga to. Dahil sa reaction ko, napapikit ako at matalim silang tinapunan ng tingin. Naisahan na naman nila ako. Nasaan si Alexus? Inis na tanong ko sa mga to. Bago pa man sila makasagot ay narinig kong binanggit ng host ang pangalan ni Alexus bilang isa sa mga judges. Ayan kasi napapala mo sa pagsisinungaling nyo. Padinay-dinay ka pa na hindi kayo. So, anong pakiramdam na niloloko? Ani Glenda na malawak ang pagkakangiti. Sumimangot ako at inirapan ko siya. Mukhang ginagantihan lang talaga ako ni na Itay dahil
sa paglilihim namin ni Alexus. Ganun pa man nagpapasalamat talaga ako na hindi si Alexus ang nasa stage ngayon. Puwera biro ate, tinanggap talaga ni Kuya Alexus ang hamon ni Itay. Siya dapat ang sasalang dyan. Kunot-no akong tumingin kay inay na ngayon nakangiti sa akin. Hindi ko akalaing papatasin niya talagang hamon ng Itay mo. Maghapon na yung nakaredy para sumali. Sinusubukan lang naman siya ng Itay mo pero ang totoo, inimbita siya ni Mayor na mag-judge nang malamang nandito siya ngayon. Sinay nang nagpaliwanag kaya naniniwala ako. Sayang, hindi ko tuloy makikitang magsiswimsuit si Kuya Alexus. Nakabungis-ngis na sabi ni Glenda. Kaya siguro pinapatulog na ako ni Alexus dahil buong akala niya ay kasali talaga siya at ayaw niyang makikita ko siya sa ganong itsura. Nagpatuloy pa ang programa hanggang sa tawagin ng mga nanalo. Walang titulong nasungkit ang barangay namin. Kahit runner-up man lang wala. Boo! Boo! Malakas na sigaw ni Glenda. Panay pang sigaw niya na luto daw ang resulta ng contest. Luto! Sabi ni Glenda at hindi maipinta ang mukha. Nakikipagsagutan pa to sa mga kabataan mula sa kabilang barangay na nanalo. Hindi kaya ampun lang ako at si Moira talagang kapatid nito? Kung hindi pa kasi siya inawat ni inay, ay baka napaaway na ito. May ilang minuto rin kami naghintay sa pagdating ni Alexus dahil tapos na ang programa. Nakakauhaw kaya nagpaalam na muna ako na bibili ng maiinom. Bumili ako ng 6 na bote ng mineral water para sa aming lahat. Pagbalik ko sa aming pwesto ay natanaw ko sa Alexus na papalapit sa pwesto ni na Itay. Nakita kung paano niya sinalubong ng tingin si Itay na may ngiti sa sulok ng bibig. Ganon din si Itay dito. At nang magkalapit ang dalawa ay tuluyan na sumila ang malawak ng ngiti sa dalawa. Inilahad ni Alexus ang kamay kay Itay. Walang patumpik-tumpik na tinanggap yun ng aking ama at nagkamay pa ang mga to. Animoy may naisarang deal para sa isang malaking proyekto. Tinapik ni Itay ang likod ni Alexus pagkaway lumayo sa isa't isa. Muntik ka na dun ano? Sana pala'y sumali ka na lang at baka nanalo pang barangay namin. Saad ni Itay sa kanya. Nagtawanan ang mga to na mewang si Alexus at iiling-iling habang tumatawa. Sa pag-iling nito'y napagawi ang kanyang tingin sa aking direksyon. Jessa? Gulat na anito.